Ang pag-uusapan po natin ngayong umaga, yung nabiti natin discussion kahapon, medical marijuana bill. Yan, sa unang yung medical pagkakataon, cannabis, mga kapuso, lumabas ito o nakalusot na ito sa committee level ng House of Representatives matapos ang napakaraming kongreso na nakalipas. So, magandang mapag-usapan natin yan. At ano ba yung mga magagandang karakteristik nitong batas na ito, nitong panukalang batas na ito? Yung regulasyon. Yan. Dapat mahigpit yan. Si Congressman Robert Ace Barbers, ang chairman po ng House Committee on Dangerous Drugs, nasa ating linya. Kong A. Fatchoy. Ay, magandang umaga, Joel. Magandang umaga, Weng. Kong Hey Patchoy. Opo. Nagulat ako sa bati. Nagulat ako sa bati ni Joel. Ako, good morning lang, Congressman Ace. Good morning. May go-to to, may hugot. Anyway, Kong, ano ang mga salient points nito pong panukalang batas na ito? Okay, Itong panukalang batas na ito ay para klaro lang kasi marami nagkakaroon ng haka-haka tungkol dito sa medical cannabis na ito. Ito ay ini-exempt lamang ng ating panukalang batas na ito yung paggamit ng medical cannabis. So medical cannabis, no? Ibig sabihin po, yung paggamit po ng marijuana sa ibang forma, sa ibang pamamaraan ay illegal pa rin po at ito ay mayroong karampatang parusa ayon sa ating batas. So this is an exception to Republic Act 9165. And specifically stated dito sa panukalang batas ito ay for medical use na ginagamit o gagamitin sa mga pasyente na merong kinukonsiderang debilitating or non-debilitating illnesses. Ang mga physicians po, ang mga doctors po ang mag-identify po niyan. Sa anong forma po ang magiging, pag sinabi pong medical marijuana or medical cannabis, anong forma ito? Kasi yung unang na pag-usapan yan, para siyang ilalagay nga daw sa soft gel or capsule. Parang oil yung forma nito. Sa huli pong pagkakalatag ng panukalang batas, ano magiging forma ng cannabis na yan? Okay, dito sa inaprobahan namin sa aming committee, Weng, no, in pharmaceutical form. Ibig sabihin po yan, ito po ay maaaring itsurang kapsula o itsurang tableta o whatever it is na merong pharmaceutical grade, no, na pwedeng gamitin, no, sa ating mga pasyente. Meron din kasing mga panukala yung ibang mga doktor na may mga sakit na kinakailangan in liquid form, no? So either intravenous, yung sinasabing nakalagay sa parang dextrose or ini-inject or basta ang basic at general guideline dito ay ito ay dapat ay in pharmaceutical form. Hindi, paano matitiyak, Congressman Ace, na hindi maabuso? Kasi Weng, may di ba? Merong mga, pag may kausap kang dermatologist, sasabihin sa'yo na, yung toner, bumili ka ng toner. Tapos bili mo itong kapsulang ito, buksan mo, lagay mo yung laman dun sa toner. Di ba? Para kumitis na ang mukha mo. No? So, merong mga ganun Paano natin matitiyak na yung mga in pharmaceutical form ay hindi po maaabuso at gamitin po sa, alam niyo na, yung ba? Sa bisyo. Baka gamitin sa bisyo. Yung langis o yung laman nung kapsula, gamitin sa kung paanong paraan niya gagamitin yan. Well, tama, Joel, no, kasi yan din ang tanong ko nung nagkakaroon kami ng hearing, tinatanong din namin yan, no. At maganda naman ang paliwanag nitong mga advocates at yung mga practitioners na gusto rin gumamit nito. Una, yung ating ang marijuana kasi dalawa yung components, no, yung ingredients na ginagamit, no. Isa yung sinasabi nilang cannabidiol, yung CBD, yung isa naman ay yung sinasabing addictive na yung THC, no. Ito po, pag sinabing pharmaceutical form, tinanggal na po yung THC dito. So parang ang maiiwan lamang dito sa pharmaceutical grade and pharmaceutical form ay yung CBD na science or researchers say na ito yung nakakagamot. So parang nakahiwalay po dito yung hindi na po ito yung parang addictive na maaaring tanggalin yung pulbura, yung powder dun sa loob ng capsule at ihalo sa kung saan man. So safe
and pharmaceutical grade na ito. Hindi na yung, hindi na yan kung yung Joel yung sinasabi dati na yung cannabis, ihahalo mo sa brownies. Yun, wala. Hindi na pwede yan. Hindi na siya makikinabang sa dating, binibigay na high ng marijuana kung ito ay pharma form na. Yes, Yun, that's alright. correct, Weng. No? Opo. Kasi ito ay hindi na tinanggal nila yung addictive component ng plant, nung halaman. No? Tinanggal, sineperate nila yon at talagang ginamit lang yung sinasabing cannabidiol, which is yung merong therapeutic effect, no, para sa isang pasyente. Paano po bahagi ng regulasyon, Congressman Ace Joel, paano po yung pagtatanim? Baka biglang dahil meron ng bagong market, gamot na, magtatanim ako, malaki ng pangangailangan sa marijuana. Hindi ganun kadali ngayon. No? Ayon dito sa batas na ito, meron kasing kinrecreate na opisina ang batas na ito, yung sinasabi nating MCO, yung Medical Cannabis Office, na under po ito ng DOH, Department of Health. No, itong unit na ito, itong MCO na ito, na i-create itong batas na ito, siya po yung magre-regulate, mag-i-issue ng permit para ikaw po yung makapagtanim, ikaw yung makapag-import, kasi kailangan may regulation yan. Gaano karami yung i-import, anong klase i-import, saan yung pwedeng plantation, ano yung regulation sa isang plantation. Hindi kagaya na pwede ka lang magtanim sa backyard mo, pwede na, no? Baka iba kasi magtanim sa paso, ano? Di ba, Weng? Nandun na sa tabi ng bintana nila, tapos pag nahuli ng pulis, hindi, ginagamit ko yan sa sa aking medical condition. So hindi yung pwedeng gano'n. Bawal yun, bawal. Ikaw yung mag-administer sa sarili, hindi. Alright. Bawal yun. Kasi yung halaman in raw form, yung halaman nito ay talagang illegal. No? Mahulihan ka na may possession yan o mahuli sa yan in large numbers, ikaw ay mapaparusahan sang-ayon sa Republic Act 9165. So itong MCO na ito, which will issue permits and regulations kung paano ka makakapag-cultivate, paano ka makakapag-import, pati yung regulation para sa mga drugstores o yung mga doktor na dapat makakapag-prescribe ng medical cannabis sa kanilang pasyente, ay hindi po basta-basta, kukuha pa rin ho sila ng permit dito sa atin na MCO. Yun nga yung gusto ko itanong kung Ace, mabibili ba sa mga botika ang medical cannabis? Mabibili lamang po yan doon sa mga drugstores, clinics, hospitals na meron pong permit galing po sa MCO. So hindi po lahat ng drugstores ay pwede magbenta niyan. Meron pong mga authorized dispensary na meron pong permit din galing po sa MCO. Ito ay dadaan sa strict regulation. No? Maraming requirements na kailangan nilang maipasa bago po sila mapayagan na makapagbenta o makapag-dispense nitong sinasabing medical cannabis. Yung mga doktor na pwede mag-administer nito? Yes, ang mga doktor na yan will undergo training. Hindi sila basta-basta makakapag-prescribe o makakapag-issue ng reseta kung hindi ho sila allowed by the MCO o kung wala ho silang permit mula dun sa MCO, yung Medical Cannabis Office, ay hindi po sila pwede magbigay ng reseta sa kanilang mga pasyente. Meron pong regulation ang MCO at yung Dangerous Drugs Board na gagawing meron pong directory kung sino lamang po sa mga doktor, sino lamang po sa mga ospital, sino lamang sa mga drugstore ang pwede pong magbenta, mag-issue at mag-reseta nito. Okay. Kahapon, Weng, bagya natin napag-usapan ito. Meron ako isang kaibigan, lumapit sa akin dahil narinig niya, pinag-usapan natin. Hindi ko nababanggit ko sino yung kaibigan, kilala nating lahat. No? Sabi niya, kagagaling lang niya sa Thailand recently, at pinicturean niya doon sa Thailand kasi, di ba, open to no? Tapos meron talaga dong cannabis menu. May menu, Congressman. May menu, Congressman. No? may variant, different variants. Pa, talagang nandun at papipiliin ka kung anong klase ng cannabis ang gusto mo at pwede mo mabili over the counter at walang pagbabawal sa Thailand, no? Sa Bangkok. Tapos, doon mo lang daw pwedeng gamitin sa loob ng restaurant. Sa hindi mo pwedeng ilabas. Pero sa Canada, Weng, sa grocery store pwedeng bumili niyan. Wow. Cannabis, oo. My goodness. Bakit ba bawal pa rin sa atin to? Kong, matanong ko lang kayo. Yes, bawal sa atin yan, no, kapag hindi pharmaceutical o in medical form. Kasi
Yan yung hindi natin sigurado kung naihiwalay ba dyan yung addictive ingredient nitong halaman na ito, yung sinasabi po nating THC, no? Kaya nga po, stricto ang ating ginawang panukalang batas na ang gagamitin lamang po dito sa ating bansa ay yung for medical use lamang. Hindi po pwede yung recreational use kagaya po ng nangyari sa Thailand at nangyari po sa ibang Eastern European countries. Kung ang isang pasyente ay, pag sinabi kasi debilitating illness, ibig sabihin parang sobrang sakit, sobrang delikado yung kanyang kalagayan. Paano po matutukoy o sino magsasabi na ang pasyenteng ito ay nangangailangan ng medical cannabis? Ayun. Ang magsasabi po niyan, yung pong practitioner ng medical cannabis, no? Ito po ay dadaan sa isang training na kung saan ay bago po sila makapag-reseta ng medical cannabis, yung mga debilitating diseases or illnesses, yung mga experts po ang magsasabi. Halimbawa po ay meron pong problema sa kagaya po cancer, for instance, no? At yung pain ay intolerable dun sa pasyente. At ang kanyang makakayanan lamang na mga gamot ay hindi yung mga mamahaling gamot na binibenta ng pharmaceutical companies. At merong pinapakitang alternatibo naman itong medical cannabis which is natural. So baaring ireseta ito ng kanyang doktor. Pagka siya po ay binibigyan ng permiso o meron po siyang permit galing po sa MCO at DTP. Bakit masyadong maigpit pa rin ng batas ang panukala? Gayong tinanggal na nga yung addictive component nito Di ba, Kong? Yes, that's correct. Kasi alam niyo naman na minsan marami pong mga palusot, no. Tinitingnan po natin dito yung sa pagdating na sa prosecution, no. Maaari po kasi sabihin nila, ilagay nila yung halimbawa, yung mga sindikato maglagay ng marijuana sa isang kapsula at sabihin nila medical cannabis. Diba? At nakita nag-import ng napakarami pero hindi naman siya allowed mag-import. So, yun po ang iniiwasan natin, yung abuso, yung abuses na maaaring makumit ng mga unscrupulous mga individuals or syndicates dito sa illegal drugs. So ibig sabihin, kung Ace, angkatin po natin na medical cannabis, hindi ito ipoproduce locally? Well, kapag kaya na po i-produce ito sa atin, isa sa mga resource persons ng aming committee nung aming tinatalakay ito ay apparently, sabi nila, kaya nila. No? Although hindi sila kasi gawa ng research sa ngayon because illegal ang pag-possess ng marijuana. Now, in this particular bill, kapag ito ay naging batas, pinapayagan po ang ating research at saka yung scientific or higher education institutions to come up with research, no? At pag-aralan ito dahil indigenous ang marijuana plant dito sa ating bansa at kapag ito ay napag-aralan, maaaring pwede na tayo mag-produce locally ng medical cannabis. Okay, at yun, talagang i-strictuhan pa rin yun Weng at Joel, kasi hindi naman, meron pong permit na kailangan nilang i-secure. Yung pag-secure po ng permit na yan ay hindi ho madali. Kaya yan talaga ang natin. Basically, ang gusto nating mangyari dito, bigyan ng access to medical cannabis ang ating mga kababayan dahil marami pong testimonya around the world na ito po yung nakakapagpagaling sa mga debilitating na mga sakit o yung mga pasyente na meron talagang ganitong sakit. Binibigyan natin ng pagkakataon ng ating mga kababayan na magkaroon ng access dito dahil ito po yung natural, ito po yung mura. Yan po ang Pagkatapos po ng ating panayam, Congressman Ace, makakausap po namin ang Philippine Medical Association at merong ilang mga paunang pahayag na sila'y tutol po dito. Ito'y batid nyo naman. Yeah. That's correct. At kasama rin po sila sa aming kinonsulta during the technical working group hearings at nagpahayag din sila ng kanilang pagkontra dito. No? Sabi nga namin, we will consider yung mga points that they raised. In fact, some of the provisions of the law
pinag-aralan din ng technical working group kung ano yung posisyon nitong bawat mga sektor na inimbitahan namin during the TWG meeting. So ibig sabihin kung yung Philippine Medical Association, grupo na ng mga doktor yun. Tumutol sila and yet nakita ninyo na mas malaki yung need, pangangailangan para buksan ang paggamit ng medical cannabis sa nangangailangang pasyente kumpara po doon sa posisyon ng kontra ng mga manggagamot. Yes, kami naman open kami kasi dun sa punto na meron talagang mga hindi sang-ayon sa ganito. Wala akong pinagkaiba yan sa pag-allow ng mga doctors doon sa paggamit ng fentanyl na in spite of the fact volume, in spite of the fact that these are addictive, pinayagan po. Pero stricto ho yung pag-prescribe po nito. Meron bang ma-eliminate na gamot na dahil papasok itong medical cannabis, meron bang mga existing na gamot na ginagamit na painkiller, napapalit po ito? Kaya sa aming pag-aaral, pagkakaalam, Joel and Weng, wala, no? Although ito ay magiging karagdagan ito, at ito ay siguro magiging kompetensya ng mga mamahaling gamot dyan sa ating merkado sa ngayon. Alright. Yung pagkakasabi ba sa inyo ng mga eksperto, safe ang medical cannabis? Well, ang sa amin kasi kinonsider din po natin yung ano ba yung best practice abroad na gumagamit din ito, no? And apparently base sa mga testimonies dun sa mga literature na nabasa ng ating komite, meron talagang mga nagpapatunay na merong gumaling, no? Although siyempre some scientists or even doctors will disagree. Pero hindi po natin pwedeng ma-dispute at ipawalang bahala yung mga testimonya po ng ibang naka-experience po mismo. Kaya yun lang ang sinasabi natin. No? Yes, this could be an alternative, no, doon sa mga mamahaling gamot kasi ito po'y natural at ito po'y mura. Pangalawa, marami pong patunay, marami rin pong naka-experience na nagsabing sila po'y gumaling o gumaan ng kanilang guminhawa yung kanilang pakiramdam. So bakit hindi po natin tingnan at testingin? Anyway, tinanggal ho natin yung illegal na component dito, yung addictive na sinasabi, yung THC. Kaya nga, we want this bill passed, maging batas, kasi ito po ay access to medical cannabis only. Pero na lang isa po to, Joel, presyo. Baka naman mahal. Yun ang ang base dun sa ng nagpresenta dun sa Kongreso sa aming komite, ito ay malaki daw ang diferensya. So hindi ko pa alam kung ano yun, because as of now we're not manufacturing that. Wala pa tayong pinoproduce na ganyan at maaaring sa umpisa ay tayo mag-import muna. Malaki diferensya dahil mababa ang presyo, mas mura o mas mahal? Mas mahal. Well, ang sa aming tingin, ito ay mas mura dahil ito ay indigenous sa atin kapag tayo nag-produce. Pangalawa, tumutubo sa atin, tumutubo, no? Oo, tumutubo sa atin at walang chemical na kahalo po rito. Alright. Okay. So, I think yung Side effect. May side effect ba? Base doon sa ginawa ninyong pag-aaral. Kasi baka pag uminom ka niyan, Weng, makakita ka ng heaven. Correct. Sabi nga nila, heaven. may hallucinogenic effect. Okay. Walang ganon. Wala naman gano'n. Kasi yung gawan na, yung element o yung ingredient na nagkakaroon ng hallucinations yung mga patient, yan daw yung THC. Tinanggal na yun, ano? Oo, natanggal yung sineperate na nila yung CBD at saka yung THC. Yeah. So, yun yung walang effect. Kung meron mang sigurong effect, sabi ng mga testimonya ng mga pasyente na gumamit po nito sa abroad, guminhawa po yung Merong isang video kasi na pinakita rin sa amin tungkol dun sa paggamit nitong oil, no? Yung oil na ito, ginamit sa isang epileptic patient, no? Yung talagang hirap na hirap siya, hindi nga makatayo dahil sa pag inaatake ng epilepsy. Pero nung in-administer sa kanya yung medical cannabis, siya po yung nakapagsalita ng diretso, nakaupo at nakatayo rin po. So it seems that walang sa tingin namin dapat bigyan natin ng time, no? Kasi pwede naman po nating alisin, i-repeal itong batas, assuming ito'y maging batas, i-repeal ito kung ito po hindi maganda sa ating
Kaya nga ini-exempt lamang natin yung paggamit po ng medical cannabis sa Republic Act 9165 because we want to give access to the Filipino people. Alright. Kong, salamat sa oras mo. Mag-ingat ka. Ha? Thank you. Maraming salamat, Joel and Weng. Mabuhay kayo. Good Thank you, morning. sir. Congressman Robert H. Barbers. Yan,